na ito? sinasabi ko ng mga nakaraang episodes natin Oo. tungkol dito sa mga aksyon ng ating action star senator na si Action Robin talaga? Padilla Mm. ay ay laging walang legal na basihan ang kanyang mga ikinikilos. No? Ako'y Mm. nagtataka lamang kung bakit hindi niya sinusunod ang utos ng kanyang chief of staff o kanyang abogado niya sa Mm. Senado kasi ang chief of staff nito mahusay na lawyer eh. No, anak Oh. yata yun ng dating author ng libro ng civil law. Mm, At mm. magaling yon. So nagtataka ako bakit hindi napapayuhan o hindi sumusunod sa payo ng kanyang abogado sapagkat kanina yung 300,000 1,000, signatures niya oo. na nilagay niya pa sa maleta, Mm. no, at pinipresinta sa Supreme Court. Ito po ay kahit gawin natin yung 300 billion signatures. Yan Attorney. po ay walang kasaysay-saysay o walang Oh. value, Mm, probative value or wala yang katuturan sa mm. salitang Tagalog. No, Mhm. sapagkat ang Korte Suprema ay umaaksyon lamang yan base sa ebidensya, based on facts and law, at Mm. hindi yan nagbabase sa isang panawagan na magpipresenta ka ng pirma sa Mm. harapan ng kanilang opisina Mm. sapagkat ang ating legal na sistema diyan sa Korte Suprema, ang lahat ay dapat nakabatay sa batas at Hmm. sa katotohanan. Mm. Dito sa pinipresenta ni Robin Padilla na to, mukhang sa akin sa Oo, aking attorney. pananaw at para mapadaling maintindihan ng ating mga kababayan, ang kanyang ginawa kanina ay Mm. walang katuturan sa Ah, salitang ordinaryong lengguwahe walang ng Pilipino. At oo. yan ay para sa akin bilang advice, no? Kung Payo, hindi mo siya ayan. nakikinig sa kanyang abogado, baka sakaling marinig niya Mm. ang ating pinag-uusapan dito Yan, sa usapang attorney. batas. Para sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta na sumasama dyan sa Korte Suprema at Mm. naghahain ng 300,000 signatures upang pabalikin ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito po ay may ituturing na sub judice rule, no? Suway ito sa sub judice rule. Mm. Ang ibig sabihin, habang may nakabinbin na kaso dito sa ating Korte Suprema at kahit anumang korte, Mm. ay hindi na dapat yan na nagbibigay ng pressure o Hmm. pinipuwersa ang ating mga hukuman. Sapagkat yan ay kasalukuyan ng pinag-uusapan at kung ikaw ay gagawa ng isang aksyon na you're trying to pressure the court to render an immediate decision while it ongoing, ayan ay violation ng sub judice rule. Kung Subjudicial. yan ay magpapatuloy at ang kanyang mga suporta ay sasamahan siya palagi dyan, Mm. ay yan ay pwedeng magsilbing ebidensya na sila ay hindi marunong sumunod sa Mm. patakaran ng hukuman at sila ay pwedeng ma-cite or they may be cited for contempt of court. Siguro Okey. naman ay alam nila kung ano magiging kaparusahan kung sila ay will be cited in contempt of court. Court, oo. Ay mahirap yan, no? Tayo Mm. kasi ay may legal na sistema, may legal na prosesong sinusunod kapag may nakabinbing kaso sa Korte Suprema at hindi Mm. dapat nagpapakita ng ganyan, lalong-lalo na kung ang namumuno sa isang pagkilos ay Oo, number one Senator of the Republic of of the the Philippines. Philippines. Dapat maging magandang ehemplo Oo. ang action star senator na si Robin Padilla at hindi dapat kumikilos nang hindi naaayon sa kanyang katungkulan bilang Mm. senador ng Republika. Ano marahil partner attorney ang nag-udyok sa kanya at ano ang basihan niya na bigat ng kanyang pagdadala ng 300,000 signature na papaboran ito, partner, no, ng Korte Suprema o ito ba'y papampam lamang? Ano yan parang O mema lang yan 'di mema, ba? papampam, Parang oo. katulad din ng iba na nagsampa ng certiorari, parang
parang umiepal ka lang. Kumbaga, political grandstanding to eh. Para pag-usapan ka lamang sa media, no? At Nagulat ako kanina dagdag eh. ng popularidad para sa iyo at sa iyong mga sinusuportahang Oo. politiko o mga tao. Pero kung kung tutuusin, Mhm. walang saysay itong ginawa niya Ginawa kanina niya, sa oo. Korte Suprema So, at walang legal na basehan would yan. you say that it's only a media mileage, partner, on the part Oo. of the senator na sasabihin ng mga nasa kabilang o mga kampi sa kanya aba kumikilos ang senador. Oh, 'di ba? Mukhang may pag-asa tayo Kumikilos nang ng walang walang legal na katuturan. basehan at walang Walang katuturan. katuturan, partner. Pinapalitan lang natin yung lengguwahe para Mm. maintindihan lang ng ordinaryong Oo. tao, no? Pero Mm. hindi ito pambabastos na pananalita laban Oo. sa senador. And Mataas ang respeto. respeto natin diyan sa Oo. number one senator Senator. natin. Dahil dito Oo. tayo sa usapang batas, gumagamit tayo ng lengguwaheng ordinaryo Ordinaryo. at madaling intindihin para sa Mm. ating mga kababayan. Sa So yung ating ginawa niya, oh, walang katuturan, walang saysay, at mm. mukhang paepal lamang. Yun No? lang. Napansin ko sa ating number one senator from the beginning until now, partner, parang he's serving lang only one no? Actually, very obvious. Person. If you will base on his present and previous acts, very obvious From the that beginning, his oo. loyalty is only focused on For, one particular person correct. and not to the Republic of The the Philippines. Ang Philippines. pinagsisilbihan niya iisang tao eh. Binoto siya Oo. ng milyon-milyong tao. At Mm-mm. dapat yun ang kanyang pinagsisilbihan, hindi yung Mm-mm. iisang tao. Kasi pag ganyan, ang hirap niyan eh. No? Parang napaka-bias mo para dun sa mga taong bumoto sa'yo at Mm-mm. maging yung hindi bumoto Bumoto. sa'yo ay dapat pinagsisilbihan mo, hindi lamang yung Oo. iisang tao. Mm. If last week na sabi din niya na sa sitwasyon bang ganito o sa panahon bang ganito, parang ganun yung pinakabuod eh. Yun nga yung ma-impeachment pa, kailangan pa ba yung impeachment? Uunahin pa ba yung impeachment ni Vice President Sara, di ba? Yun Nagpahayag ang din siya. problema sa kanya, hindi niya Oo. pinag-aaralan yung kanyang mga sinasabi. Mukhang Mm. taliwas sa mga Oo. ipinag-uutos ng ating batas. Mhm. At ang kanyang opinion, nung isang araw yata o kanina or kahapon, Oo, may partner. nagkwento sa akin itong tungkol sa komentaryo ng isang dating sikat na mga awit. Mm. Kung natatandaan mo tong si Ray Valera. O si Ray ang kumanta ng mga pangkasal na yan eh. Awitin, di ba? Yung siya yung composer ng Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Yan. Oo, Kinanta yan. tsaka yung Mr. DJ ni Sharon Cuneta. Anong Yan si sabi ni Ray Valera. anong sabi ni Ray Valera, partner? Ang sabi ni Ray Valera medyo masama yung sarili itong sinabi niya, no? Malaki daw Oh. tong kabibihan. Ang sabi niya. Nagulat nga ako kasi kasamahan niya sa industriya to, di ba? Oo. Isa lang naman ang pinanggalingan nila. Bagamat mga awit, yung isa action star, pero medyo disappointed siya sa mga binibitawan daw pananalita ni Robin Padilla dahil hindi daw makatwiran ang mga ikinikilos, no, at hindi naaayon sa mga pananalita ng isang kagalang-galang na mambabatas mula sa mataas na kapulungan. So he was actually very disappointed na ganyan Yun. ang ikinikilos at binibitawang pananalita ng ating Number senador. one senator. And then the word is disappointed, partner. Di ba? Disappointed. He was Oo, very disappointed si disappointed. Ray Valera. Kaya siguro gagawa na naman, magko-compose na naman ng kanta yan. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your